Sa Bataan, meron pong ilang mga minor de edad na kalalakihan na tulad ng maraming kabataan, internet ang kinalolokohan. Pero sa halip na sila ang maglaro, sila ang pinaglalaruan. Ano nga ba talaga ang kanilang pinagkakabalahan? Mga makabagong laro na halos totoo ang mga kalaban. Mapapasigaw sa bawat paghataw. Ba't ka naman babanatan ko? Ito ang kinababaliwang libangan ng mga kabataang lalaki ngayon. Ang cyber games na taon-taon may malaking kompetisyon sa buong mundo. Kung sa karamihan patok ang libangan kahit mabutas ang bulsa, sa ilan, iba naman ang kanilang gimmick. Sa halip na maglabas ng pera, sila pa ang nangongolekta. Pero rito, tila sila ang pinaglalaruan. Sila ang mga tinaguriang Cyber Boys ng Orani, Bataan. Nakilala namin ang ilang kabataang naging bahagi ng kakaibang paglalaro. Inaluktaw silang magtrabaho ng isang may-ari ng cyber house. Ang website na ito ay itinuturing na tinatawag na adult site. Dito, babayaran ang mga modelong gusto mong makita. Isa-isa nilang inilahad sa amin ang madidilim nilang pinagdaanan. Si Tom, hindi nga tunay na pangalan, dating performer sa nasabing cybersex din. Sa edad na 15, namulat na siya sa matinding kalaspan. Ayaw niya po ako na pumasok sa kanya. Nasa 6 to 7 po sila kasama po. Para raw siyang robot sa cyber games, sunod-sunuran sa gusto ng kliyente. Kung ano man sabihin ng Amerikano, gagawin po. Minsan, barin mo yung damit mo, barin mo yung underwear mo, tapos pakita mo yung hari mo sa answer. Isa rin ang tatawagin natin si Jack na naakit sa laro sa harap ng webcam. Malaki daw yung kikitain ko, yung mas malaki sa kinikita ko sa dati kong trabaho. Ilang taon ka nung pumasok ka doon? 16 pa lang ako. Kasi 17 pa lang ako yung kaka-birthday ko lang yung last January. At gaya ng ilang computer shops, 24 oras din ang kanilang shifting. Pagkatapos ko, may susunod sa akin. 12 siya ng gabi hanggang 12 ng tanghali. Para naman kay Nick, hindi nga tunay na pangalan, patibayan lang daw ng sikmura ang labanan. Pag sa lalaki, pag sa boy category, may babaeng customer, may bakla, may straight. Pag sa mga bading, puro straight na Amerikano. Ayun nga yung pinaihis. Napapasok ko yung bot sa tapos sa plato. Lahat sila hindi kinayang magtagal sa lugar. Hindi ko kasi kaya yung ginagawa niya na yung mag-show sa harap ng computer. Tapos nakahugtubad, nakikipag-sex. Kaya kahit na malaki yung sabi niya kikitain na hindi na ako pumasok. Tumakas kami sa kanya. Nasira rin daw ang kanilang pag-aaral kaya umalis na lang sila nang hindi nagpapaalam. Ganun pa man, may ilang minor de edad pa raw ang nakasadlak sa ganitong hanap buhay. Dito umano sa bahay nagaganap ang cybersex operations araw-araw. Minanmanan ang itinuro sa amin na cybersex din. Namataan namin ang dalawang pumasok sa tarangkahan. Maya-maya may dalawa nang lumabas. Ang isa sa kanila may dala pang tuta. Aba, sosyal! Nang silipin namin ang loob ng bahay, may batang sumalubong sa amin. Tulog ang karamihan sa kanila. Kinagabihan, may batang lalaki kaming napansin sa tindahan malapit sa bahay. Mukhang inosente pero malalim ang iniisip. Isa rin daw siya sa mga performer. May tubong sambalis po na
naging performer po siya eh. Nakalala niya ako sa computer. Tapos hanggang tumira si Salim sa kanya, tapos nagtrabaho ko sa kanya. Nang gabi rin yun, nakita naming muli ang batang may dalang tuta. Ang aming lapitan, naku po, iba pala ang pinaglalaruan. Dahil naka-block ang kanilang website sa Pilipinas, isang asset ng investigador na nasa Amerika ang nagbukas ng nasabing website. Sa una, pagpapakilala at pa-cute-cute muna. Ano kaya ang gagawin nila? Maya-maya lang, ito na ang aming nakita. Naglalaro, nagtatampisaw. Mga batang lalaki na higit pa sa paghahalikan ng ginagawa. Naku po!